morning to each and everyone. My name is Jerome Adriano and I will be discussing about my topic, which is doing historical research in libraries and archive. So before we get to the main point, let us define what is an library and an archive. So based on its definition itself, a library is a place set apart to contain books, periodicals, and other materials for reading, viewing, listening, and study or a reference. So alam naman natin na ang library is a collection of books. So yung books po is nagko-contain siya ng mga source of information. No, so it means na uh, it means po na you can go to the library to gather some information you needed for your subject, or kung gusto mong mag-advance study, you can go to the library to study, or like you are curious about the Philippine history, you can read some of their books in there. So let's proceed to archive. So what is an archive? So based on its definition, an archive is a place of historical documents or records providing information about a place, institution, or group of people. So if you are looking for historical information about history, especially in the Philippines, no, kung ano yung mga places na napuntahan, or kung ano yung mga institution na napatayo, or kung sino-sino yung mga kasapi sa revolution. So yung mga certain topics po na ganun nung hinahanap pa natin ng history about our country. So, maaari po tayong magtungo sa archive section kasi sila po yung nakapag-preserve ng mga historical documents or information na maaaring makatulong sa atin para masagot yung mga curiosity natin about sa Philippine history. Not just the history, but also just like the American era, the Japanese era, and the Spanish era. Now that we know about the what is an library and what is an archive, let us proceed to why does doing historical research in libraries and archive is necessary. So on the first paragraph of my topic po is talking about how necessary it is to look for an historical information or done researching in libraries and archive. So the answer to that po is libraries and archive is the repository of primary and secondary sources, which mean po is these two is containing a primary and secondary sources which could gladly help us po sa paghahanap po ng information about history. Another thing is that lahat po ng information na makikita natin dito is verified kasi dumaan siya sa method ng ating mga historical scholar, and also po yung paghahanap po natin ng historical information sa libraries and archive po is nakakatulong para mapalawak pa yung skills natin sa paghahanap ng information. Kasi hindi lang isang source ang ibibigay ng libraries and archive sa atin, kundi marami pa. Isa na doon yung books, journal articles, magazines, photos, audios, and also yung video recordings na talagang makakatulong sa atin as evidence po sa ating research. Kumbaga, lahat po ng evidence na nandun sa libraries and archive is madali na siyang patunayan and madali na siyang ilagay sa ating research kasi totoo na siya. It came from a reliable source na may kalidad na siyang informasyon. So, ang problema kasi sa libraries and archive is masyado siyang consuming sa time. Kasi pagpasok mo pa lang sa library or sa archive is lilibutin mo pa yung lugar or yung place para mahanap mo yung source na kailangan mo. So, ang ginagawa kasi dati is cataloging lang sa index card, kung saan nililista mo yung book na kailangan mo. So, makikita mo dun sa listahan yung mga available materials sa isang library. So, ganun po yung cataloging. Nililista po yung available materials sa library based po sa kung ano yung subject na rini-research mo. And ngayon, nag-o-offer na po yung ibang libraries ng online public access catalog, which is public siya and also open for all.
So, ang kailangan mo lang gawin dito is i-research yung kailangan mo. For example, is about the Philippine history. So, ibibigay nila yung mga needed materials po sa library. And then, pwede nyo na po yung hiramin or kunin. So, ang problema naman sa OPAC is kapag nagre-research tayo is madami siyang nilalabas na materials or information. So, mahirap pag ganun. So, ang solusyon po natin dyan is kapag nagre-research tayo is we need to be precise. So, kailangan natin ibigay talaga yung information na kailangan natin. So, for example, you are searching about the Philippine history. So, isi-search mo is dapat yung subject na gusto mong malaman about sa Philippine history. So, for example, you are searching about the Philippine Revolution headed by Andres Bonifacio and Emilio Aguinaldo. So, in that case po is ang ibibigay sa iyo is all about the revolution headed by Andres Bonifacio and Emilio Aguinaldo. So, 'di ba, mapapadali yung paghahanap natin ng information kasi tama yung ibinigay mo na information sa catalog. So, ang libraries and archives po is hindi lang siya nagbibigay ng many source of information for you, but also pinapadali niya po yung pangangalap mo ng information using the OPAC or the Online Public Access Catalog. So we have here po the National Libraries of the Philippines, which is located at the Ermita, Manila. So this library po is providing you a rich treasure of trove of materials para po sa mga estudyante or researcher na interesado po sa Philippine history. And also especially po sa kanilang Filipiniana section. So ang Filipiniana section po is nagko-contain po siya dito ng cultural heritage po about sa Philippines. So you can also find here the Blair Robertson's na collection and the Philippine Island 1493 and 1898. So as well as po yung Rizaliana is a book all about Rizal. So marami pa pong tayong mahanap po sa ating National Libraries of the Philippines. And it is accessible po sa public, most importantly sa estudyante na gustong pag-aralan about history. So, moving on. Ang National Archives of the Philippines naman po is located siya sa also in Manila. So, it is an agency of the Philippine government and ito po is inaatasang magkolekta or magtapon ng mga historical information about the government as well as the yung iba pong mga primary and secondary sources na meron sa ibang tao at na maaaring makadagdag sa history at development ng ating bansa. So we have here po some of the libraries that are available in the Philippines. So we have library po sa University of the Diliman, which is yung Gonzales Hall, and yung sa University of Manila, which is the First Pacific Hall. So we have here the Archdiocesan Archives of Manila, which offer you some information po about churches, and the Family Center at the church po, which offer you information about genealogies. And also we have the Chinbensin Memorial Library, which offers you about the Filipino Chinese in the Philippines and Southeast Asia.